Hi mga ka-aquatics, for today's video, mag-aayos tayo ng aquarium natin dito. So, 15 gallons aquarium ito. Tapos, bali may divider yan, kaya bali tatlo yung pagkakahati niyan dyan. So, aayusin ko ito ngayon kasi nga, yung base niyan ay sira. Nasira yung base or nagka-crack pala, nabasag. Kaya kailangan natin ayusin. Tapos kailangan na natin din ayusin kasi nga kailangan na natin gamitin kasi wala tayong ibang malalagyan ng mga ibang isda natin. So ayan. So ayan nga pala yung yung kanyang gatak or nabasag. So, base yan ng ating aquarium. So, kailangan natin yan ayusin para magamit na natin ulit. So, tuturo ko sa inyo kung paano ako mag-ayos nito aking 15 gallons na aquarium na may divider. So, ayun. So, nandito na nga pala mga ka-aquatics yung aking aquarium. So, ayan yung sinasabi kong na basag mga ka-aquatics. So, nilagyan ko yan ng sealant nung una. Dati ay hanggang dito lang yung basag niya. Tapos hanggang sa lumaki na lang ng lumaki. Tapos umabot na dito sa kabila. So, nagagamit ko pa naman yan nung nakaraan. Tapos, nilalagyan ko na lang ng sealant para hindi siya tumagas. Kaso, mga ka-aquatics, nagkaroon siya ng panibagong gatak dito sa kabilang side niya. So, basta yan mga ka-aquatics, kung nakikita nyo yung guhit na yan, yan yung panibagong basag doon sa sa base nung aquarium ko. Kaya hindi ko na siya magamit kasi nga malakas na yung leak nung tubig. Kaya ngayon kailangan ko nang ayusin para magamit ko na ulit. So ayun. So ayun mga ka-aquatics, meron ako ditong cutter para gamitin natin para tanggalin yung base ng ating aquarium. Tapos syempre meron tayo ditong salamin sa mata para maging protection natin. Kasi baka tayo ay matalsikan nung salamin kapag biglang nabasag. So, para sa safety natin. Kaso wala tayong gloves. Kasi wala ako ditong available na gloves. Kaya wala tayong gloves. Kaya sobrang kailangan natin ng pag-iingat. Pero kahit naman kompleto tayo mga ka-aquatics, kailangan pa rin natin laging mag-ingat kapag gagawa tayo ng mga ganito. So, ayun. So, ayun mga ka-aquatics, sisimulan na natin ayusin yung aking aquarium. So ayun mga ka-aquatics, medyo natanggal ko na yung iba. Kaso nga lang, plano ko sana ay tanggalin itong lahat ng buo kasi pwede pang gamitin doon sa isang aayusin ko na 2.5 gallons aquarium na basag din yung base, yung ilalim. So kaya lang ay mukhang hindi ko na makukuha ng buo. Gawa kasi nung divider natin dito. Kasi nakadikit dito kaya
tingnan nyo naman, nababasag. Kaso di makita. Basta ayan mga ka-aquatics. Ayan o. May basag. Nababasag talaga siya ng kusa kasi nga nakakapit pa dito. Tapos dito. Pero kung wala tayong divider mga ka-aquatics, madali lang tong tanggalin. Kasi pag tinanggal natin dito sa kabila, ay sa gilid, ay wala nang masyadong lakas dun sa gitna. Kaya hindi sana yan mababasag. Kaso nga mga ka-aquatics ay meron tayong divider, kaya hindi natin talaga makuha ng buo. Kaya ayun, nababasag. So ayun, update ko na lang kayo kapag natanggal ko na ito lahat. So ayun mga ka-aquatics, natanggal ko na yung yung ating salamin, yung base ng ating aquarium. So ito na nga pala yung natanggal. So katulad ng sinasabi ko kanina mga ka-aquatics, kailangan nating mag-ingat kasi tingnan nyo naman, no, nagkasugat pa ako kasi wala pati tayong gloves. Kaya ayun, sa di inaasahan na pangyayari, nasugatan tayo. Medyo malalim pati. So kapag ganitong sitwasyon, kailangan natin hugasan agad para hindi na ma-infection pa o lumala. So ayun. So ayun mga ka-aquatics, ilalagay na natin yung salamin doon sa ating aquarium. So meron na tayo dyan mga gamit na gagamitin syempre. So meron tayo dyan sealant, tapos yung mga pamunas o trapo na lagi kong ginagamit kapag ako ay nagagawa ng aquarium. Tapos kung makikita nyo, meron doon hasaan sa dulo. So di ko pa kasi nakahasa yung base na gagamitin natin doon sa aquarium. So ito mga ka-aquatics yung gagamitin natin. So matalim pa kasi yan, kaya kailangan nating hasain para hindi tayo masugatan habang gumagawa at habang ginagamit yung ating aquarium. So nasugatan nga pala ako mga ka-aquatics, di dahil dun sa salamin na hinasa ko na dati, kasi ito dati ay hinasa ko na yan. So nasugatan ako mga ka-aquatics, gawa naman nung mga yan, kung makikita nyo yan, yung mga ibang napingas o natanggal na parts nung salamin. So ayan, yan yung mga nakasugat sa akin. Sobrang nipis lang talaga mga ka-aquatics, pero grabe yung yung sugat kasi medyo malalim tapos medyo mahaba, pero kaya naman. So ayun nga, kailangan muna nating hasain ito bago natin ilagay doon sa ating base ng aquarium para magamit na natin. Tapos pupunasan ko na muna ito nung trapo doon para wala nang masyadong dumi-dumi, para kumapit yung ating sealant tapos yung ating salamin. So ayun. So ayun mga ka-aquatics, tapos ko nang punasan yung pagkakabitan nung base nung salamin ng ating aquarium. So pinunasan ko rin para yung mga bubog na natanggal ay hindi na masyadong makasugat sa atin, o para matanggal yung mga mga bubog na gawa kahapon. Kaya pinunasan ko rin para safe yung ating daliri tapos kamay. So ilang beses na din akong nakagawa ng
pag-aayos ng mga sirang base ng aquarium, kaya medyo madali na lang ito para sa akin kasi may mga customer tayo dati na nagpaayos sa atin ng aquarium or yung base ng aquarium kasi nga nabasag din, kaya ayun. At ayun nga mga ka-aquatics, hahasain na natin yung salamin para mawala na yung talim nung mga gilid niya. So ayun mga ka-aquatics, tapos ko nang hasain yung salamin. So ilalagay na lang natin doon sa base ng ating aquarium. So ayun nga mga ka-aquatics, nakalagay na dito yung ating salamin. So nakalimutan ko kaninang sabihin na kailangan din pala nating punasan itong salamin para malinis rin kapag lagay natin. Tapos sinukat ko na nga pala mga ka-aquatics kung saktong-sakto siya doon sa ating aquarium. So ayun, saktong-sakto naman. So ngayon mga ka-aquatics, lalagyan na natin yan dito ng mga sealant sa mga salamin dito. So dito nga pala natin ilalagay yung sealant para mas madaling ilagay yung salamin. Kasi pag dito natin ilagay mga ka-aquatics sa salamin dito sa base na ito mismo, mahihirapan tayong itama dito sa mga partition na ito kapag naglagay tayo ng sealant ay dito sa mismong salamin. So pinakamadaling paraan mga ka-aquatics, isang tips lang para sa inyo na gustong magbuo ng aquarium o magayos, ay dito nyo lalagyan sa mismong partition na ito, tapos ito sa gilid, para mas madaling ilapat itong base ng aquarium natin. So ayun. So ayun mga ka-aquatics, nalagyan ko na ng sealant. So kala ko napindot ko yung ating cellphone kanina para i-record, di pala. So basta ayan, nalagyan ko na ng sealant dun sa base. So ilalagay na natin agad itong salamin para hindi na matuyo agad yung sealant, kasi mabilis lang yan mga ka-aquatics matuyo, kaya lalagay na natin.
So ayun mga ka-aquatics, tapos ko na ilagay yung base ng ating aquarium. So papatuyuin ko na lang yan o papatigasin ko na lang yan. Tapos ibabalik ko yung styrong nakalagay doon sa pinakailalim niya. So di ko na ipapakita mga ka-aquatics yung paglagay ng styro dyan kasi nga hahaba ng masyado yung ating video. So madali lang naman ilagay dyan yung styro natin kapag yung nilagay natin na salamin tapos base ay tumigas na. So ayun. So yun lang muna mga ka-aquatics for today's video. At kung hindi pa nga pala kayo nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe na po. And please like, comment, and share this video. Salamat!